Sa gabi ng 40th anniversary ng Villamor Couture, buong giting na inihandog ng aking asawa ang pinakamagandang terno na dinisenyo ko sa kanyang kabit. Sa harap ng daan-daang kamera ng media. Pero hindi nila alam, ako si Aninag, ang tanyag na designer na may hawak ng kontratang milyon-milyong peso na matagal na nilang gustong makuha. Noong lumuhod siya sa harap ko para magmakaawa na iligtas ang pamilya niya, tiningnan ko lang siya ng walang emosyon at nagpatuloy sa aking paglalakad. Huwag mong pangaraping maging designer, Aya. Isang hamak na mananahi ka lang sa kusina. Ang trabaho mo rito ay alagaan si Papa. Huwag kang ambisyosa. Ang mga salitang iyon mula kay Rafael ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin, habang nakatayo ako sa madilim na kusina ng mansyon ng mga Villamor. 4:00 pa lang ng madaling araw. Amoy kape at mainit na pandesal ang buong paligid. Habang dahan-dahan kong inihahanda ang gamot para sa tatay niya, na si Don Ernesto na paralisado dahil sa stroke. 8 taon ko na itong ginagawa araw-araw. Isinakripisyo ko ang sariling pangarap na magkaroon ng sariling brand ng damit. Binenta ang lumang makinang panahi ng aking yumaong nanay para lang mabayaran ang utang na itinago ni Rafael sa pamilya niya at tiniis ang bawat masasakit na salita ng kanyang ina. Para sa akin, sapat na ang maging anino sa likod ng tagumpay ng lalaking pinangakuan akong tutulungang makapasok sa mundo ng fashion. Nanginig ang aking mga daliri habang hawak ang kutsara. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong katawan. Parang nanigas ang aking mga paa sa malamig na sahig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kay Rafael kung bakit ganoon kadali sa kanya natapakan ang aking pagkatao. Pero walang tunog na lumabas sa aking bibig. Nanatiling nakakuyom ang aking mga palad, habang ang aking mga luha ay pilit kong pinipigilan sa aking mga mata. Hindi niya ako makikitang umiyak. Hindi ako luluhod para magmakaawa ng pagpapahalaga na matagal nang wala sa pamamahay na ito. Sa loob ng 8 taon, naniwala ako na ang pananahimik ay tanda ng isang mabuting asawa. Ngunit ngayon ko lang na-realize na binuo ko ang sarili kong kulungan. Hindi pa ako nakakabawi sa sakit, muling bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Rafael na naka-bathrobe ni hindi tumingin sa aking mukha. Aya, plantsahin mo ang suit ko para sa meeting mamaya. At pakilinis na rin ng aking sapatos. May importanteng lakad kami ni Celeste para sa koleksyon ng kumpanya. Bago pa ako makasagot, tumunog ang telepono sa dingding ng kusina. Boses ng aking biyenan na si Doña Lourdes ang agad na sumalubong sa akin nang walang anumang pagbati. Aya, siguraduhin mong nakahanda na ang 200 souvenir packs para sa gala mamayang gabi. At makinig ka ng mabuti, manatili ka sa likod ng kusina kapag dumating na ang mga bisita. Ayaw kong makita ka ng aking mga kaibigan na may hawak na basahan. Nakakahiya. Ang orasan sa dingding ay parang tunog ng isang bomba na papalapit na sa pagsabog. 24 na oras na lang bago magsimula ang pinakamalaking gabi ng Villamor Couture. Ang gabi na magpapasya sa kapalaran ng lahat. Nang umalis si Rafael at natahimik ang kusina, nanginginig ang aking kamay na kinuha ko ang aking cellphone sa ilalim ng apron. Nakita ko ang isang hindi nasagot na tawag mula sa kinatawan ng International Fashion Group sa Switzerland. Binuksan ko ang aking email kung saan naghihintay ang digital contract para sa opisyal na paglulunsad ng aking brand bilang si Aninag. Isang simpleng click lang ang kailangan para magbago ang lahat. Isang click lang para sirain ang aking pangako kay Rafael na hindi ko siya hihigitan. Sa gitna ng galit, sakit at pagod na naguumapaw sa aking dibdib, hinayaan ko ang aking mga daliri na kumilos ng mag-isa. Pinindot ko ang pindutan upang tanggapin ang kontrata. Ipinadala ko ang aking lagda bilang Aninag. Pagkatapos kong mag-send ng aking email, mabilis kong ibinalik ang cellphone sa aking bulsa. Tumitiga ako sa lumang sulok ng kusina kung saan dating nakatayo ang makinang panahi ni nanay. Iyon lamang ang tanging alaala na natitira mula sa kanya. Ngunit kinailangan ko itong ibenta para lamang ipambayad sa utang ni Rafael. Sa bawat tahi ng karayom na ginawa ko noon, nangarap ako na balang araw ay makikita ng buong mundo ang aking mga gawa. Ngunit ngayon, ang mga pangarap na yon ay dahan-dahang ninanakaw ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Umakyat ako sa aking maliit na silid sa tabi ng bodega
upang kunin ang aking sketchbook. Ngunit pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Mara na nakatayo malapit sa aking mesa. Hawak niya ang aking sketchbook at gamit ang kanyang mamahaling cellphone, mabilis niyang pinikturan ang bawat pahina ng aking bagong disenyo. Ang mga terno na may burdang inspirasyon mula sa Ruong Bak, Thang Banawe. Anong ginagawa mo riyan, Mara? Bahagyang nagulat si Mara, ngunit mabilis ding nagbago ang kanyang mukha. Itinago niya ang kanyang cellphone sa bulsa at tiningnan ako ng may pandidiri. Huwag kang ang nanggugulat, Aya. Tinitingnan ko lang naman kung may magagamit kaming magandang ideya para sa bagong koleksyon ni Celeste. Tutal, nakatira ka naman sa bahay namin ng libre. Kaya natural lang na mag-ambag ka rito. Kinuha ko ng pilit ang aking sketchbook mula sa kanyang kamay. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso dahil sa galit. Iyan ang mga huling disenyo ko, Mara. Hindi ninyo pwedeng kunin ito nang walang pahintulot ko. Ilang buwan ko itong pinagpuyatan. Tumawa si Mara nang nakakaloko at lumabas ng silid, nang hindi man lang humihingi ng paumanhin. Mabilis akong bumaba upang hanapin si Rafael sa sala. Nakita ko siyang nagkakape habang nanonood ng balita sa telebisyon. Rafael, sabihan mo ang kapatid mo. Kinuha na naman niya ang aking mga faktao. Gagamitin na naman ba ito ni Celeste? Hindi man lang lumingon sa akin si Rafael. Uminom siya ng kape bago sumagot sa akin ng napakalamig. Aya, napakaliit na bagay niyan para pag-awayan ninyo. Ang kumpanya ay dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Kung may maitutulong ang mga guhit mo para sa show ni Celeste, magpasalamat ka na lang dahil nagkaroon ng pakinabang ang mga gawa mo. Biglang lumabas sa screen ng telebisyon ang mukha ni Celeste Aragon. Nakangiti siya habang ipinapakita ang isang terno na may eksaktong burda ng Banawe Terraces na dinisenyo ko. Sinabi niya sa reporter na gabi-gabi siyang hindi natutulog para lamang matapos ang obra, maestrang ito para sa anibersaryo. Napatitig ako sa screen. Ang aking likha, ang aking pinagpuyatan ay hawak ng ibang tao at ipinagmamalaki bilang kanila. Tiningnan ko si Rafael. Umaasa na makikita ko ang kahit kaunting hiya sa kanyang mga mata. Ngunit walang anuman kundi ang kawalan ng pakialam. Rafael, paano mo nagagawang manood habang ipinapakita niya ang aking gawa na parang sa kanya? Tumayo si Rafael, inayos ang kanyang suit at kinuha ang kanyang susi ng kotse sa ibabaw ng lamesa. Sinasabi ko sa'yo, Aya, huwag kang maging madamot. Kung hindi dahil sa pera ng pamilya ko, hindi ka makakatira sa ganitong karangyang bahay. Maghanda ka na lang para sa gala mamaya. Nang umalis si Rafael, lumapit ako sa lamesa para iligpit ang kanyang naiwang tasa. Doon ko napansin ang kanyang coat na isinabit niya sa upuan bago siya tuluyang lumabas. May nakasilip na piraso ng papel mula sa bulsa nito. Dahan-dahan ko itong kinuha. Isa itong resibo ng bangko. Ipinadala ni Rafael ang halagang 500,000 piso sa bank account ng aking kapatid na si Nico. Sa ibaba ng resibo, may nakasulat na mensahe gamit ang panulat ng aking asawa. Ito na ang huling bayad sa utang mo sa sugal. Siguraduhin mong hindi manghihimasok ang ate mo sa mga transaksyon ng kumpanya. Hawak ko pa rin ang may kayumangging piraso ng resibo habang nakasakay ako sa tricycle patungo sa isang maliit na karinderya sa Taytay. Ito ang lugar kung saan kami madalas kumain ni Nico noong mga bata pa kami, noong wala pa kaming pera. At tanging pangarap lang ang pinanghahawakan namin. Hindi ko lubos maisip na ang kapatid ko, ang kaisa-isang kadugo na itinaguyod ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho, gabi at araw, ay siyang magbebenta sa akin para lamang sa pera ng mga Villamor. Pagpasok ko sa karinderya, nakita ko agad si Nico. Nakasuot siya ng mamahaling polo shirt at may bagong relo sa kanyang bisig. Ngumiti siya nang makita ako. Ngunit agad ding nawala ang kanyang ngiti nang ilapag ko ang resibo ng bangko sa ibabaw ng lamesa, sa tapat ng kanyang baso ng tubig. Ate, ano iyan? Nanginginig ang boses ko, pero pinilit kong manatiling matatag ang aking tingin sa kanyang mga mata. Nico, magkano? Magkano ang halaga ng tiwala ko sa'yo? 500,000 piso ba ang katapat ng buhay at pangarap ng sarili mong ate? Namutla si Nico. Umiwas siya ng tingin at dahan-dahan binalot ng takot ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang aking kamay, ngunit agad ko itong binawi. Ate, pakiusap, patawarin mo ako. May malaking utang ako sa mga nagpapalaro ng sugal.
Babatuhin nila ang bahay natin. Papatayin nila ako kung hindi ko nabayaran ang utang ko noong nakaraang buwan. Nilapitan ako ni Rafael. Alam niya ang sitwasyon ko. Sabi niya, tutulungan niya ako basta siguraduhin kong hindi ka makikialam sa mga dokumento ng kumpanya. Tumulo ang isang butil ng luha sa aking pisngi. Ngunit mabilis ko itong pinunasan gamit ang likod ng aking kamay. Ang sakit ng katotohanan ay mas matalim pa kaysa sa anumang patalim. Ang pamilya ng aking asawa ay itinuturing akong katulong at ang sarili kong kapatid ay ginawa akong pain para sa sarili niyang kaligtasan. Nico, alam mo kung gaano ko kahirap binuo ang mga disenyong iyon. Alam mo kung gaano ko kagustong patunayan ng aking sarili. Pero hinayaan mo silang tapakan ako. Hinayaan mo si Rafael na ikulong ako sa kusina. Umiyak si Nico, humihingi ng tawad at sinasabing wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit alam ko, may pagpipilian ang bawat tao. Pinili niya ang madaling paraan, kahit na ang kapalit nito ay ang aking dignidad. Tumayo ako nang hindi man lang ginalaw ang inihandang pagkain. Habang naglalakad ako pabalik sa sakayan ng jeepney, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa. Isang tawag mula sa Switzerland. Sinagot ko ito nang may mabigat na hininga. Good afternoon, Miss Liwaya Manalo. We received your signed contract. The legal department has successfully registered all your designs under the Ananag brand globally. And we have a surprise for you. Our executive team is flying to Manila tonight. We will officially announce our partnership at the Via More Couture Gala. Nanlaki ang aking mga mata. Ang pagdating nila ay nangangahulugang ang lahat ng disenyong ipapakita ni Celeste mamayang gabi ay opisyal nang magiging isang malaking krimen ng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian. Ang gabi ng anibersaryo na inihanda ni Rafael para sa kanyang kabit ay magiging gabi ng kanilang pagbagsak. Matapos ang tawag na yon, tila huminto ang ikot ng mundo para sa akin. Bumalik sa aking isip kung paano ko sinimulan ang aninag. 3 taon na ang nakalilipas, noong halos mawalan na ako ng pag-asa habang nakakulong sa mansyon ng mga Villamor. Nagpasya akong gumuhit ng patago sa gabi. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara sa kusina, habang tulog na ang lahat, doon ko binuhay ang aking mga pangarap. Aninag, na nangangahulugang anag-ag o mahinang liwanag sa dilim. Iyon ang naging takbuhan ko mula sa malupit na katotohanan ng aking buhay kasal. Hindi ko ito magagawa kung wala si Gabriel de Vera. Si Gabriel, ang kababata ko sa Taytay, na ngayon ay isa ng mahusay na abogado, ang nag-asikaso ng lahat. Siya ang nagrehistro ng aking mga gawa, nagprotekta sa aking pangalan, at nakipag-usap sa mga dayuhang kliyente para hindi mabunyag ang aking pagkakakilanlan. Noong tinanong ko siya kung bakit niya ito ginagawa, simple lang ang sagot niya. Sinasabi ko sa iyo, Aya, hindi ka ipinanganak para maging anino lang ng ibang tao. May sarili kang liwanag at nandito ako para protektahan iyon. Ngunit naging tapat ako kay Rafael. Nangako ako sa kanya na hindi ko gagawin ang anumang bagay na magpapaliit sa kanya bilang asawa ko. Tiniis ko na hindi makilala ang aking sining para lamang mapanatili ang kanyang pride. Gaano pala ako kamangmang para isipin na pahahalagahan niya ang aking sakripisyo. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ng mabigat na amoy ng pabango ni Doña Lourdes. Nakatayo siya sa gitna ng sala habang nag-aayos ng mga bulaklak para sa sasakyan na gagamitin mamaya. Nang makita niya ako, tinawag niya ang isang katulong upang magdala ng isang itim na plastic bag. Itinapon niya ito sa aking harapan. Lumapag ito sa sahig, malapit sa aking mga paa. Aya, isuot mo yan mamayang gabi. Isang simpleng uniforme ng mananahi. Huwag na huwag kang aalis sa backstage ng hotel. Sinabihan ko na ang organizer na doon ka lang sa loading dock dadaan. Kung sakaling mapunit ang damit ni Celeste or may kailangang ayusin sa mga modelo, dapat nandoon ka para mag-asikaso agad. Tiningnan ko ang itim na plastic bag. Sa loob niyon ay isang kupas na gray na uniforme, parang damit ng isang katulong na walang karapatang makihalubilo sa mga mayayaman at makapangyarihang bisita ng mga Villamor. Tumingala ako at tiningnan ng diretso sa mga mata si Doña Lourdes. Walang takot, walang luha. Naramdaman ko ang kakaibang tapang na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Huwag kayong mag-alala, Mama. Darating ako mamayang gabi. At titiyakin ko na hindi ninyo makakalimutan ang aking presensya sa okasyong iyon.
Napakunot ang noo ni Doña Lourdes sa aking sagot. Hindi siya sanay na sinasagot ko siya nang may ganitong uri ng dignidad. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, tumalikod na ako at umakyat sa aking silid upang ihanda ang aking sariling kasuotan. Ang terno na kulay ng perlas na may burda ng Banawe Terraces. Ang terno na magiging saksi sa aking paglaya. Dahan-dahan kong isinuot ang terno na kulay ng perlas. Ang bawat tahi ng Banawe Terraces sa aking manggas ay sumisimbolo sa bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos ko sa pamilyang ito. Pagkababa ko sa lobby ng mamahaling hotel sa Makati, naramdaman ko ang lamig ng aircon at ang marangyang musika na nagmumula sa Grand Ballroom. Ngunit hindi ako dumaan sa likod tulad ng utos ni Doña Lourdes. Naglakad ako ng tuwid sa harapang pinto, hawak ang aking maliit na bag na naglalaman ng katotohanan. Nang makita ako ni Doña Lourdes sa gitna ng mga bisita, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa galit. Mabilis siyang lumapit sa akin kasama si Mara. "Anong ginagawa mo rito, Aya? At bakit ganyan ang kasuotan mo? Sabi ko sa'yo sa backstage ka lang. Tingnan mo nga ang sarili mo, nagpupumilit kang pumasok sa mundong hindi para sa'yo." "Oo nga naman, ate. Akala mo ba kapag nagsuot ka ng ganyan, ay magiging kauri ka na namin? Mukha kang kurtina na itinahi ng isang taong walang alam sa fashion." Hindi ko sila sinagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Tinitingnan sila ng walang takot. Noong mga sandaling iyon, lumapit si Celeste Aragon kasama si Rafael. Suot ni Celeste ang isang pulang gown na may eksaktong kopya ng aking disenyo ng Banawe Terraces. Hawak niya ang isang baso ng pulang alak. "Oh, nandito pala ang asawa mo, Rafael. Akala ko ba ay nasa bahay lang siya para mag-asikaso ng mga gawain?" Tumingin ako kay Rafael, naghihintay ng kahit kaunting proteksyon mula sa kanya bilang asawa ko. Ngunit umiwas siya ng tingin. "Aya, sinabi ko sa'yo na huwag ka nang pumunta rito. Nakikita mo ba kung paano dalhin ni Celeste ang damit? Iyan ang dahilan kung bakit hindi kita hinahayaang sumali sa mga gawain ng kumpanya. Wala kang class." Ngumiti si Celeste at dahan-dahan lumapit sa akin. Sa isang mabilis na pagkilos, itinapon niya ang laman ng kanyang baso sa aking dibdib. Ang pulang alak ay mabilis na kumalat sa maputing terno na kulay ng perlas na aking suot. "Ay, pasensya na talaga, Aya. Nadulas ang kamay ko. Sana ay hindi masira ang mura mong damit." Nanatili akong nakatayo. Naramdaman ko ang basa at malamig na alak sa aking balat, ngunit ang puso ko ay nag-aapoy sa galit. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Dahan-dahan kong kinuha ang panyo sa aking bag at pinunasan ang aking damit ng may buong dignidad. Umakyat si Rafael at Celeste sa entablado. Hinarap ni Rafael ang mikropono habang ang mga spotlight ay nakatutok sa kanila. "Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, ipinagmamalaki kong ipakita ang bagong mukha ng Villamor Couture, ang babaeng nagligtas sa aming kumpanya sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang talento, ang ating bagong head designer, si Celeste Aragon." Nagpalakpakan ng mga tao, habang si Celeste ay kumakaway ng may pagmamalaki. Tiningnan ko sila mula sa madilim na sulok ng ballroom. Ang kanilang kasinungalingan ay umabot na sa rurok nito. Ngunit bago pa makapagsalita si Celeste upang magpasalamat, biglang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Tumunog ang isang seryosong musika sa buong paligid na nagpatahimik sa lahat ng mga bisita. Muling nagsalita ang host sa mikropono at ang kanyang boses ay naging masigla at puno ng pananabik. "Ladies and gentlemen, we have a very special guest tonight. The mysterious genius who recently signed a multi-million peso international contract. The legendary anonymous designer that everyone in the fashion world has been searching for. Ananog is here in this room right now." Ang tunog ng nakakabawing hininga mula sa mga nakikinig ay narinig sa buong ballroom nang matapos ang anunsuyo ng host. Dahan-dahang gumalaw ang puting ilaw ng spotlight sa gitna ng silid. Naghahanap kung sino sa mga tanyag na bisita ang misteryosong designer. Samantala, nasa entablado na ang kinatawan ng International Fashion Group, nakatayo malapit kina Rafael at Celeste. Inasahan ng aking asawa na bago magsalita ang dayuhan, ay kakaibigin siya nito. Kaya nakangiti na si Rafael sa buong karamihan. Hinarap ng dayuhang kinatawan ang mikropono, tinaas ang isang opisyal na dokumento, at gumamit ng seryosong tono sa pagsasalita. "Please welcome our greatest talent,
ang tunay na may-ari ng pangalang Aninag, Mrs. Liwaya Manalo Villamor. Biglang huminto ang puting ilaw sa aking pwesto. Natutukan ng spotlight ang aking terno na kulay ng perlas, ang aking borda ng Banawe Terraces, at maging ang mantsa ng pulang alak na itinapon sa akin ni Celeste, kani-kanina lang. Ang lahat ng mata sa hall ay napatingin sa aking direksyon. Halos pigilin ng buong silid ang kanilang paghinga. Nawala ng pagkasalita sina Doña Lourdes at Mara mula sa kanilang mesa. Napatunga nga si Rafael na tila nawala ng malay kahit nakatayo sa gitna ng entablado. Dahan-dahan, may buong karangalan, ihinangad ko ang aking sarili papunta sa entablado. Walang pang-aalinlangan sa bawat apak ng aking mga sapatos habang ako ay naglalakad galing sa madilim na sulok, pauwi sa aking tunay na puwersa. Nang makatuntong ako sa entablado, sumagot si Celeste ng may halong matinding takot sa kanyang mukha at nanginginig ang kanyang boses habang nakaturo sa akin. Hindi totoo yan. Imposible iyan. Ang babaeng iyan ay hindi marunong mag-design. Kopyahan niya lang ang gawa ko sa kusina, isa lang siyang hamak na katulong sa bahay namin. Tumingin ako sa kanya ng tuwid bago ko ginamit ang aking malamig at panatag na tinig sa mikropono. Talaga ba, Celeste? Kung sa iyo ang mga disenyong iyan, siguro ay kaya mong patunayan kung paano mo binuo ang bawat sulok at detalye ng terno na suot mo ngayon. Biglang umandar ang higanting screen sa aming likuran. Umikot doon ang mga orihinal na digital files na nakaimbak sa aking computer. May seryoso at opisyal na time at date stamp noong 3 taon pang lumipas. Kasama rin sa video ang mga huling kuha mula sa aming maliit na silid sa kusina kung saan makikita si Mara na lilitratuhang sakim sa aking sketchbook. Habang ipinanood pa sa isa pang video kung paano ko manumanong tinahi sa loob ng maraming buwan ang gawa ng mga ternong inaangkin ng babaeng ito. Nahiya ang buong silid para sa pamilyang nagnakaw sa akin. Maririnig na ngayon ang bulungan at husga ng media. Nawalang patlang ang pagkuha ng litrato sa mukha ni Celeste at sa kawalan ng galit na naghahari sa kumpanya ng aking asawa. Tumingin si Rafael sa akin. Naramdaman na niya ang bigat ng kanyang matinding pagkakamali. Ang asawa niyang ninais niyang manatiling walang boses sa kusina ay siya palang henyong matagal nang bumubuhay at nagtatanggol sa kanilang brand. Sa loob ng 3 taong nawalan na sila ng pag-asa. Bago pa siya makalapit sa akin para magmakaawa ng tulong o paliwanag, tumuntong sa kabilang bahagi ng entablado ang pampamilyang abogado ng yumaong Don Ernesto. Matigas ang kanyang mukha na nakabaling sa amin. Hawak niya ang isang selyadong itim na bag ng kaniyang dokumentaryong papel na handang buhinain muli ang tunog ng hustisya sa buong bulwagan noong gabi na iyon. Nang lumapit si Attorney Santos sa gitna ng entablado, dahan-dahan niyang binuksan ang selyadong itim na folder. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay sinundan ng tahimik na tingin ng lahat ng tao sa ballroom. Tumingin siya kay Rafael, pagkatapos ay kay Doña Lourdes na nakaupo pa rin sa kumpol ng mga bisita na may halong takot sa kanilang mga mukha. Kilala si Attorney Santos bilang pinakapinagkakatiwalaang abogado ng yumaong si Don Ernesto. At ang kanyang pagtayo rito ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Ang opisyal na pagbasa ng huling habilin ng haligi ng pamilya Villamor. Inayos ni Attorney Santos ang kanyang salamin at nagsimulang magsalita gamit ang kanyang seryoso at malakas na boses. Good evening, everyone. As the legal counsel of the late Don Ernesto Villamor, I am here to present his final will and testament, executed 3 months before his passing. Don Ernesto was fully aware of the financial status of Villamor Couture. He was also aware that his son, Rafael Villamor, and Celeste Aragon were secretly transferring company funds to their personal accounts in Singapore. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Halos himatayin si Celeste sa naririnig, habang si Rafael ay napahawak sa gilid ng podium upang hindi matumba. Dahil dito, patuloy ng abogado, hindi iniiwan ni Don Ernesto ang pamamahala at ang mayorya ng shares ng kumpanya kay Rafael. Sa halip, 60% ng shares ng Villamor Couture ay inilalagay sa isang trust fund na pamamahalaan ng aking kliyente. Walang iba kundi si Liwaya Manalo Villamor. Hindi na nakatiis si Doña Lourdes. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sumigaw habang naglalakad patungo sa entablado. Itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri
dahil sa matinding galit. Walang katotohanan iyan. Binaliktad ng babaeng iyan ang isip ng asawa ko noong may sakit siya. Ginamit niya ang pagiging paralisado ni Ernesto para manipulahin ang diwang malabo na ng isang matanda. Magnanakaw ka, Aya. Pumasok ka sa bahay namin para sirain ang pamilya ko at nakawin ang aming ari-arian. Tumingin ako sa kanya ng walang kaba. Ang kanyang Honglo Inoy ay hindi na nakakasakit sa akin dahil alam ko ang katotohanan. Tiniis ko ang lahat ng hirap upang alagaan si Don Ernesto habang sila ay abala sa paggastos ng pera at pagdalo sa mga party. Nakita ng matanda kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya at sa kanyang kumpanya. Humakbang si Attorney Santos upang harangan si Doña Lourdes. Ngumiti siya ng bahagya at tumingin sa likod ng entablado. Doña Lourdes, inasahan na po ni Don Ernesto ang inyong reaksyon. Kaya naman narito ngayon ang kanyang dating personal nurse na si Elena. Lumabas si Elena mula sa backstage. Hawak niya ang isang maliit na voice recorder. Nang pindutin niya ang play button, ang boses ni Don Ernesto, bagamat mahina dahil sa stroke ngunit malinaw ang bawat salita, ay umalingaw-ngaw sa buong sound system ng ballroom. Lords, Rafael, ginagawa ko ito habang gising ang aking diwa. Alam ko ang lahat ng pagnanakaw ninyo at alam ko rin na si Aya ang tunay na nagligtas sa kumpanyang ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Narito ang aking patunay na si Aya ang karapat-dapat na mamuno. Vidahan-dahang nawala ang boses ni Don Ernesto mula sa mga speaker ng ballroom. Ngunit ang katahimikan na iniwan nito ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Napayuko si Doña Lourdes, hindi makapaniwala na ang lahat ng kanyang akusasyon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Tumingin ako kay Mara at Celeste, na ngayon ay nanginginig na sa takot habang ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid ay lalong lumalakas. Hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Humakbang muli si Attorney Santos at naglabas ng isa pang folder ng mga dokumento. Nais ko ring ipabatid sa lupon ng mga direktor na may sapat kaming ebidensya na nagpapatunay na si Mara Villamor ay nakatanggap ng komisyon mula sa bawat benta ng mga dinisenyong gawa ni Aya na ninakaw ni Celeste Aragon. Bukod dito, si Mara rin ang nagpakalat ng mga peking balita tungkol sa umano ay pakikipagrelasyon ni Aya sa ibang lalaki upang siraan siya sa kanyang asawang si Rafael. Hinarap ko si Mara. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang mataray at mapagmataas na kapatid ng aking asawa ay biglang naging parang isang basang sisiw sa takot. Ate Aya, pakiusap, huwag mo akong ipakulong. Si Celeste ang may kasalanan, siya ang nag-udyok sa akin na gawin niyon. Anong ako? Ikaw ang lumapit sa aking opisina, Mara. Ikaw ang nagsabing madaling lokohin ang ate mo dahil wala siyang alam sa batas ng kumpanya. Nagsimula silang mag-away sa gitna ng entablado, nagsisihan at nagbunyag ng kani-kanilang maruruming sikreto sa harap ng maraming tao at ng mga kamera ng media na walang humpay sa pagkuha ng larawan. Tumingin si Rafael sa dalawang babaeng nagtaksil sa kanya at pagkatapos ay bumaling siya sa aking direksyon. Nakita ko ang matinding pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit alam kong hindi ito dahil sa pagmamahal sa akin, kundi dahil napagtanto niya na nawala na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan at ang kumpanyang kanyang pinapangarap. Lumapit siya sa akin, pilit na hinawakan ang aking kamay. Aya, mag-usap tayo. Pakiusap, pakinggan mo ako. Nagkamali ako, nadala lang ako ng galit at ng problema sa pera. Mahal kita, Aya. Mag-asawa pa rin tayo. Maaari nating ayusin ito ng magkasama. Bago pa man tuluyang madikit ang kanyang kamay sa aking balat, isang matangkad na figura ang humakbang sa aking harapan upang harangan siya. Si Gabriel de Vera. Malamig at walang takot ang kanyang tingin habang hinarap ang aking asawa. Inilabas ni Gabriel ang isang puting papel mula sa kanyang suit at iniharap ito kay Rafael. Mr. Rafael Villamor, do not touch my client. Under Section 5 of the Family Code, and with the evidence of your financial abuse and infidelity, we are formally serving you this petition for legal separation and annulment. This marriage is over. Nanatiling nakatitig si Rafael sa papel ng annulment habang pinaliligiran kami ng mga reporter. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tumalikod ako at sumama kay Attorney Santos
patungo sa boardroom ng Villamor Couture upang pirmahan ang aking opisyal na pag-upo bilang tagapamahala ng trust fund. Doon, hinarap ko ang lupon ng mga direktor na dating hindi man lang tumitingin sa aking mukha kapag nagsisilbi ako ng kape sa kanila. Mabilis na nagdesisyon ang lupon ng mga direktor na tanggalin si Rafael sa kanyang posisyon bilang presidente ng kumpanya. Si Celeste naman ay formal na tinanggal at hinarap sa kasong paglabag sa karapatang ari at pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Habang pababa ako sa opisina pagkatapos ng pulong, nakita ko si Doña Lourdes na naghihintay sa akin sa labas ng pintuan. Ang dating mapagmataas na babaeng nagpatapon sa akin ng lumang damit ay biglang lumuhod sa aking harapan. Hawak niya ang aking sapatos habang umiiyak ng walang humpay. Aya, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong ituloy ang kaso laban kay Mara. Masisira ang pangalan ng pamilya namin. Mapupunta sa kulungan ng anak ko. Ikaw naman ang may-ari ng kumpanya ngayon. Kaya mo kaming iligtas. Tiningnan ko siya ng may halong lungkot. Hindi dahil naaawa ako sa kanya, kundi dahil nakikita ko kung paano niya ibinaba ang kanyang sariling dignidad para sa isang kasalanang kusa nilang ginawa. Doña Lourdes, tumayo kayo riyan. Hindi ko sisirain ang kumpanya dahil may daan-daang may sa taytay na umaasa rito para sa kanilang pamilya. Ipatutupad ko ang hustisya para sa kanila, ngunit hindi ko pagtatakpan ang krimen ng anak ninyo. Kailangan niyang harapin ang batas upang matuto. Pag-uwi ko sa aking lumang bahay sa Taytay upang makahinga mula sa gulo ng lungsod, nakita ko si Nico na naghihintay sa tapat ng pinto. Nakayuko siya, hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Nang makita ako, mabilis siyang lumapit at umiyak sa aking harapan. Ate, patawarin mo ako. Nalaman ko ang nangyari sa gala. Natatakot ako, ate. Baka ipakulong din ako ni Rafael o ng kumpanya dahil sa perang tinanggap ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Itago mo ako rito sa lumang bahay natin. Tiningnan ko ang aking kapatid, ang tanging kapamilya na mayroon ako sa mundong ito. Naramdaman ko ang sakit sa aking dibdib. Ngunit alam kong kung tutulungan ko siya ngayon sa maling paraan, habang buhay siyang magiging alipin ng kanyang mga bisyo at kasalanan. Dahan-dahan kong kinuha ang susi ng bahay at inilapag ito sa kanyang palad, kasama ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang address ng isang rehabilitation center para sa manganghiyan Kobak. Nico, hindi kita itatago. Kung gusto mong magsimula muli, pumunta ka sa address na yan, magpagamot ka at harapin mo ang kaso mo sa pulisya. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagtatakpan ko ang lahat ng pagkakamali mo. Ngayong araw, kailangan mong matutong maging lalaki at harapin ang iyong sariling kasalanan. Pinanood ko si Nico habang dahan-dahang naglalakad palayo dala ang aking ibinigay na address ng rehabilitation center. Masakit para sa akin ang desisyong iyon, ngunit iyon lamang ang paraan upang iligtas ang kanyang buhay. Pagpasok ko sa loob ng suong may sa Taytay, naupo ako sa harap ng aking lumang mesa upang mag-isip ng mga susunod na hakbang para sa kumpanya. Ngunit hindi nagtagal. Isang malakas na buhos ng ulan ang nagsimulang pumatak sa bubong ng suong. Mula sa bintana, nakita ko si Rafael na nakatayo sa labas ng aking gate. Basang-basa siya ng ulan, walang suot na coat, at may hawak na isang maliit na kahon ng sapatos. Pagkabukas ko ng pinto, agad siyang lumuhod sa putikan sa aking harapan. Aya, pakiusap, patawarin mo ako. Tingnan mo ito, dinala ko ang mga lumang factao natin noong nagsisimula pa lang tayo sa Taytay. Noong wala pa tayong pera, nangarap tayong dalawa na magkasama. Aya, nagbago ako. Nadala lang ako ng ambisyon at ng utang, kaya ko nagawa ang mga bagay na iyon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ibalik natin ang pamilya natin. Tiningnan ko ang kahon na hawak niya. Punong-puno ito ng mga basang papel ng aking mga unang guhit. Tumingin ako sa kanyang mukha na basang-basa ng ulan at luha. Walang galit sa aking dibdib, kundi isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng halaga sa kanyang mga sinasabi. Alam ko ang katotohanan. Hindi ako ang hinahanap niya ngayon. Ang hinahanap niya ay ang kapangyarihan, ang pera ng trust fund, at ang henyo ng aninag na makakapagligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Rafael, tumayo ka riyan. Huwag mong gamitin ang mga lumang alaala natin para lokohin ang sarili mo. Pinapatawad na kita. Pinapatawad kita dahil ayaw kong mabuhay sa galit
at dumi ng nakaraan nating dalawa. Ngunit ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang babalik ako sa iyo bilang asawa mo. Tumingala siya sa akin, may halong gulat at hindi paniniwala sa aking mga salita. Aya, ngunit paano ang kasal natin? Paano ang pangako natin sa harap ng Diyos? Ikaw ang unang sumira sa pangakong iyon noong dinala mo si Celeste sa kama natin at ninakaw mo ang aking pagkatao sa loob ng 8 taon. Pinapatawad kita para sa aking sariling kapayapaan, Rafael. Ngunit pinapatawad kita upang hindi ka na magkaroon ng karapatang pumasok muli sa aking buhay. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng Siuong Mai, iniwan siyang nakaluhod sa gitna ng malamig na ulan ng Taytay. Habang si Rafael ay dahan-dahang tumatayo at naglalakad palayo sa aking suong, tumunog ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa kanyang bank manager sa Makati. Mr. Villamor, tumatawag kami para ipabatid na ang inyong personal na joint account ay tuluyan ng na-withdraw kaninang hapon. Si Miss Celeste Aragon ang nag-withdraw ng lahat ng pondo gamit ang inyong authorization letter bago siya sumakay ng eroplano. Wala nang natitirang pera sa inyong account. Nanigas si Rafael sa gitna ng kalsada, habang ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay patungo sa putikan. Ang cellphone na nalaglag sa putikan noong gabing iyon ay naging simbolo ng tuluyang pagbagsak ng mga Villamor. Sa mga sumunod na buwan, mabilis kong hinarap ang pagbabago sa kumpanya. Sa tulong ni Gabriel at ng lupon ng mga direktor, sinimulan namin ang malawakang paglilinis sa accounting ng Villamor Couture. Ang mga nakaw na yaman ni Celeste at ang mga utang na itinago ni Rafael ay dahan-dahang binayaran gamit ang mga bagong pondo mula sa aking kontrata sa Switzerland. Ngunit hindi ko nakalimutan ang aking pinagmulan. Itinatag ko ang Hibla ng Pag-asa, isang programa sa ilalim ng kumpanya na nagbibigay ng libreng pagsasanay sa pananahi, disenyo, at pamamahala para sa mga kababaihang nakaranas ng karahasan sa tahanan, mga solong ina, at mga batang babae mula sa mahihirap na barangay sa Taytay at Rizal. Ang mga dating itinuturing na walang silbi ng lipunan ay dahan-dahang naging bagong pundasyon ng aking bagong koleksyon. Habang ang aking buhay ay unti-unting napupuno ng liwanag, ang mansyon ng mga Villamor ay pormal ng kinumpiska ng bangko upang ipambayad sa mga nagkakapatong-patong na utang ni Rafael. Isang hapon, habang sakay ako ng aking sasakyan patungo sa opisina, nadaanan ko ang isang maliit na apartment sa gilid ng kalsada sa labas ng lungsod. Doon ko nakita si Doña Lourdes. Ang dating mataray na donya na nakasuot ng mga mamahaling hiyas ay nakatayo sa tapat ng sampayan. May hawak na planggana ng labada, mukhang pagod at matanda na. Walang mga katulong na naglilingkod sa kanya at wala na ring mga kaibigang mayayaman na nagnanais na makisalamuha sa kanyang pamilya. Si Mara naman ay kasalukuyang gumagawa ng community service sa ilalim ng pagsubaybay ng pamahalaan habang humaharap sa mga kasong sibil na isinampa ng mga nilokong mamumuhunan. Si Rafael ay naging isang walang pangalan na lalaki, madalas makitang naglalakad ng walang patutunguhan sa mga kalye ng Taytay. Tinitingnan ang mga lumang lugar kung saan ko siya dating hinintay na may kasamang pagmamahal. Nang makarating ako sa gitna ng EDSA, ang pinakamalaking kalsada sa Manila, pinatigil ko ang sasakyan sa gilid. Tumingala ako sa higanting billboard na nakasabit sa ibabaw ng isang malaking gusali. Doon, nakasulat sa malalaking gintong titik ang anunsyo para sa aking unang fashion show. Hibla ng Pag-asa, The Rebirth of Aninag, live in Taytay, Rizal. Ang larawan ko, suot ang terno na kulay ng perlas, ay nakatitig sa buong lungsod ng Manila. Hindi na ako ang asawang nagtatago sa madilim na kusina. Ako na ang liwanag na gagabay sa daan-daang kababaihan patungo sa kanilang sariling tagumpay. Nang sumapit ang gabi ng pagtatanghal sa Taytay, ang buong barangay kung saan ako lumaki ay napuno ng makukulay na ilaw. Walang marangyang hotel sa Makati. Walang mga mayayaman na nandidiri sa amoy ng pawis ng mga ordinaryong tao. Ang entablado ay itinayo mismo sa gitna ng daan, pinaliligiran ng mga makina ng pananahi na naging saksi sa aming pagsisikap. Narito ang mga totoong tao. Ang mga to may nanaglaan ng kanilang buhay para sa sining na ito. Isa-isang lumakad sa entablado ang mga kababaihan ng Hibla ng Pag-asa.
Hindi sila mga profesional na modelo, kundi mga ina na nagtatrabaho para sa kanilang mga anak, mga babaeng nakaligtas mula sa karahasan sa pamilya, at mga batang nangangarap tulad ko noon. Suot nila ang mga makabagong terno na gawa sa katutubong tela ng Pilipinas. Sumasayaw sa ilalim ng mga ilaw ng may buong pagmamalaki. Nang dumating ang oras na ako naman ang lumabas sa entablado, isinuot ko ang terno na kulay ng perlas. Ang mantsa ng pulang alak na itinapon ni Celeste noon ay hindi ko nilabhan. Sa halip, ginamit ko ang pulang kulay nito upang burdahan ito ng mga pulang bulaklak ng sampagita. Ang aking mga sugat at kahihiyan sa nakaraan ay hindi ko itinago. Ginawa ko itong pinakamagandang bahagi ng aking kasuotan. Ang aking mga sugat ay naging sining. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Gabriel de Vera na nakatayo habang pumapalakpak ng may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya ako tinulungan bilang isang tagapagligtas na nag-aakalang mahina ako. Tinulungan niya ako bilang isang kaibigan na naniniwala sa aking lakas. Walang pilit na pangako ng pag-ibig sa pagitan naming dalawa. Iginagalang niya ang mga rangyoy na natutunan kong itayo upang protektahan ang aking sariling puso. Ngunit alam kong nandyan siya, isang matatag na suporta sa aking tabi. Naramdaman ko ang labis na tuwa habang naririnig ang malakas na hiyawan at palakpakan ng aking mga kababata, mga kapitbahay, at ng mga to may nanakangiti habang may hawak na pagkain at nagtatawanan sa gilid ng entablado. Narealize ko na ang tunay na kaligayahan ng isang babae ay hindi nagmumula sa pagpili sa kanya ng isang lalaki para maging asawa sa isang marangyang kasal. Ang tunay na kaligayahan ay kapag may kakayahan kang mabuhay gamit ang sarili mong talento, kapag kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa nang walang takot na maiwan sa dilim. Mula sa isang asawa na nabuhay sa anino ng kusina, ngayon ay naging liwanag na ako para sa aking sarili at para sa marami pang iba. Ang ingay ng mga makina ng pananahi at ang mga tawa ng mga kababaihan sa taytay ay dahan-dahang napalitan ng isang mapayapang katahimikan sa ilalim ng gabi. Ang kwento ni Aya ay natapos na, ngunit ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito hanggang sa huling bahagi ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi, hindi ko maiwasang maalala ang tagpong itinapon ni Rafael ang mga paktao ni Aya sa sahig ng kusina at ang sandaling binuhusan siya ng pulang alak sa gitna ng gala. Ang mga sandaling iyon ng kawalang katarungan ay madalas nating makita sa totoong buhay, kung saan ang sakripisyo ng isang babae ay madalas na tinatrato bilang isang obligasyon lamang na walang halaga. Ngunit may isang mahalagang bagay na itinuro sa atin ng buhay ni Aya. Ang lumang makinang panahi na kanyang ibinenta at ang mantsa ng pulang alak na kanyang binuhat ay hindi naging simbolo ng kanyang pagkatalo. Ginawa niya itong mga bulaklak ng sampagita. Ang aral dito ay simple ngunit napakatapang. Huwag na huwag mong hahayaan ang sinuman na gawin kang walang boses sa loob ng sarili mong tahanan. Napakahalaga para sa isang babae na magkaroon ng sariling kakayahan sa pananalapi, na may hawak na sariling talento, at matutong magtayo ng matatag na rangyoy kahit sa mga taong tinatawag nating pamilya. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang kailangan nating tiisin ang bawat pang-aabuso para lamang mapanatili ang isang huwad na kapayapaan. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Aya, gagawin niyo rin ba ang kanyang naging desisyon na hindi pagtakpan ang pagkakamali ng kanyang kapatid na si Nico at hindi na muling balikan si Rafael sa kabila ng kanyang pagmamakaawa? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman, nasaan kayo habang nakikinig sa kwentong ito? Nagluluto ba kayo sa kusina? Nagpapahinga pagkatapos ng trabaho? O naglalakbay pa uwi? Dito sa ating channel, palaging may nakikinig sa inyong mga kwento ng buhay. Paki-like at share ang video na ito kung ito ay nagbigay ng inspirasyon sa inyong mga puso. Sana ay gabayan kayo ng lakas at kapayapaan sa bawat hakbang ng inyong buhay. Mamuhay kayo ng may buong karangalan at huwag kailanman hayaang patayin ng iba ang inyong sariling liwanag. Pamagat ng kwento, ang bordadong sugat ng perlas. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa labas.
inihahandog para sa lahat ng mga dumaan at kasalukuyang dumadaan sa katulad na karanasan. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwento ay muling isinulat bilang katang-isip at walang layunin na pumuna o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.